Title, Ang Kama na Hindi Sayo. Sa isang lumang boarding house sa gilid ng eskinita, may kwarto na matagal ng bakante. Hindi dahil mahal ang renta, kundi dahil sa kakaibang kwento na umiikot tungkol dito. Kwento ng isang kama. Si Lyra, isang estudyante na bagong lipat sa lungsod, ay walang kaalam-alam sa mga tsismis. Ang mahalaga lang sa kanya, mura ang renta at malapit sa eskwelahan. Sigurado ka po bang okay lang dito? Tanong niya sa matandang tagabantay ng boarding house. Ngumiti ito ng pilit. Kung hindi ka maarte sa gabi, okay lang. Hindi na nagtanong pa si Lyra. Pagpasok niya sa kwarto, simple lang ang laman, isang mesa, maliit na cabinet, at isang lumang kama na kahoy ang frame. May manipis na kutson na parang ilang taon nang hindi napapalitan. Huminga siya ng malalim. Ayos na to. Unang gabi, wala namang kakaiba. Pero bandang 12:00 ng hating gabi, nagising si Lyra. May narinig siyang tunog. Langit-ngit. Parang may gumagalaw sa kama. Napaupo siya. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang tao. Imagination lang, bulong niya sa sarili. Humiga ulit siya. Pero ilang segundo pa lang, naramdaman niya. May gumalaw sa likod niya. Parang may bahagyang pag-angat ng kutson, na para bang may samampa. Napadilat siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Walang tao. Pero ramdam niya ang bigat. Parang may katabi siya. Kinabukasan, tinanong niya ang ibang boarders. Ate, may kakaiba ba sa kwarto ko? Tanong niya. Nagkatinginan ang dalawa bago sumagot ang isa. Hindi ka ba sinabihan? Sinabihan ng ano? Dati kasi, may umupa dyan. Babae rin. Lagi raw siyang napapagod kahit tulog ng tulog. Anong nangyari sa kanya? Tumahimik sila sandali. Hindi na siya nagising. Natahimik si Lyra. Kinagabihan, pilit niyang hindi iniisip ang kwento. Pero habang papalapit ang hating gabi, bumibigat ang pakiramdam niya. At muli, langit-ngit. Ngayon, mas malinaw. Dahan-dahang gumagalaw ang kama, kahit hindi siya gumagalaw. At muli niyang naramdaman. May samaampa. Mas mabigat ngayon. Mas malinaw. May malamig na hangin sa batok niya. At saka, may bumubulong. Hindi ka pa pagod. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Parang may pumipigil sa kanya. At sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang anino. Isang babae. Nakahiga. Eksaktong posisyon niya. Pero ang mukha, direktang nakatitig sa kanya, ngumingiti. Kinabukasan, nagising si Lyra sa sahig. Basang-basa ng pawis. Panaginip lang, pilit niyang sabi. Pero nang tumingin siya sa kama, gusot ang kutson, at may bakas ng 2 ulo sa unan. Mula noon, tuwing matutulog siya, lagi niyang nararamdaman na may kasama siya. Unti-unti, nawawalan siya ng lakas. Laging pagod. Laging inaantok. At tuwing gigising siya, mas gumaganda ang itsura ng kama. Mas malinis. Mas maayos. Parang may nag-aalaga. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Lumabas ka, sigaw niya. Tahimik. Hanggang sa, unti-unting lumubog ang kutson sa kabilang bahagi. Parang may umupo. At dahan-daang, may humiga ulit sa tabi niya. Ngayon, hindi na siya natakot. Hindi na siya makagalaw. Hindi na siya makasigaw. At ang huling narinig niya. Salamat, pahinga ka na. Kinabukasan, may bagong bakante na naman ang kwarto. At ang kama, mas maayos kaysa dati. Mas malambot. Mas, handang may susunod na hihiga. At sa tuwing may bagong uupa, iisa lang ang sinasabi ng matandang tagabantay. Kung hindi ka maarte sa gabi, okay lang dito. Pero hindi niya sinasabi, na ang kama na yun, hindi kailanman naging para sa iisang tao lang.